Nahagip ng kamera, Ryan Garcia nakunan ng video habang hawak-hawak ang gamot. Ito na kaya ang gamot na may osarin na ipinagbabawal sa boxing. Dahil hindi lang nagbibigay ito ng dagdag na muscle, na nagbibigay din ito ng dagdag stamina at lakas ng isang atleta. Gervonta Tank Davis ang dating karibal at nakalaban ni Garcia, pero sa ngayon ay ipinagtanggol si Garcia na isang malinis na boksingero at hindi gumagamit ng ipinagbabawal na droga. Ang ating pambato naman na si Vincent Asurabio ay tudod-dasal na may kasa ang Asurabio kontra sa World Champion na hapon na si Junto Nakatani para sa WBC Bantamweight World Title Belt. Ito po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! Nagulantang ang mundo ng boxing dahil kamakailan lang ibinunyag ng World Boxing Council na nagtimbre na sa kanila ang voluntary anti-doping test na itong si Garcia ay naging positibo sa isang performance-enhancing drugs at ito ay osarin. Kaya naman, umaksyon agad ang WBC patungkol dito at pati na rin ang promoter ni Garcia na si Oscar De La Hoya na gagawa na rin ng sariling investigasyon kung bakit nga ba naging positibo itong si Garcia. Ilang ulit din naman ay tinanggi ni Garcia hindi talaga siya gumagamit ng droga at siya isang malinis na boksingero. Ayon pa nga kay Garcia, bakit siya magboluntaryo na magpa-drug testing kung gagamit lang pala siya ng droga? Kaya ang duda ni Garcia ay may mga tao talaga na nasa likod nito na pinagkaisahan siya para mabura ang nagawa niyang upset kay Davey Haney. Pero alam niyo ba mga kakwento, may video na kumakalat ngayon sa social media na may hawak si Garcia na gamot at tila kinakausap niya ito na nagpapasalamat siya dahil sa gamot na ito ay nabigyan daw siya ng pambirang lakas ng kanyang left hook. Pero ang tanong, ang hawak ba ni Garcia ay yun na ba yung may osarin? Ang kasagutan ay hindi po mga kakwento dahil ito ay isang food supplement na walang content na may pinagbabawal dito sa boxing o performance enhancing drugs. Pinaglalaroan lang ni Garcia ang mga boxing fans patungkol sa usaping ito dahil kampante siya na siya ay isang malinis na boksingero. Bilang patunay ni Garcia na siya ay malinis, ibinagi niya ang mga resulta ng kanyang mga VADA testing. Ayon kay Garcia, ang kumakalat na balita ay isang fake news dahil sa buong buhay niya ay hindi siya gumagamit ng steroids at tinalo niya itong si Haney sa patas na pamamaraan kasabay naman ng pagpapakita ng papel noong February 24 na siya enrolled na sa VADA. 4 na mga test ng VADA, ang resulta ay puro mga negatibo noong February 26, March 8, March 15 at April 3. Kaya nagulat si Garcia bakit nagkaroon kaagad ng small amount ng osarin pagdating sa April 19 at 20. Ang post ni Garcia mga kakwento ay ibinahagi naman ni Tank Davis dahil naniniwala si Davis na may mga tao rin na gustong mapawalan ng bisa ang nagawang upset ni Garcia kay Haney. Ayon nga sa ibinahagi ng palitan ng mensahe ni Garcia at ni Davis, inamin ni Davis na ipinagtanggol niya itong si Garcia pero kung malaman lang ni Davis na kumpirmado na gumamit nga itong si Garcia ay talagang gugulpin niya itong si Garcia. Pero ayon naman kay Garcia, sa darating na mga araw ay malalaman ni Davis na hindi nga siya nag-cheat. Pwede naman maglaban silang muli pero talagang hindi siya nag-cheat o gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Nagsisilabasan naman mga kwento ang mga reaksyon ng mga boxing fans dahil sa laban pa lang naging questionable na lalo na ang referee dahil tila ba bayad ito. Ilang beses bumagsak sa Haney pero hindi binalangan. Tapos wala nang warning kay Garcia nang sinuntok ni Garcia itong si Haney dahil todo yakap na ito dahil sa takot na babagsak na naman itong muli. Hindi man lang nagawang nagbigay din ng deduction ang referee kahit na niruromansa na ni Haney itong si Garcia. Idagdag pa natin kakwento ang hurado na nagbigay ng score na tabla. At base sa aking pananalisik, alam niyo ba na ang taong ito ang isa sa mga sponsors ni Haney? Kilala niyo ba sino siya? Well, siya lang naman kakwento, si Victor Conte na nabilanggo sa taong 2005 dahil guilty ito sa pagdidistribute ng steroids at money laundering at higit sa lahat siya ay isa sa mga bumuo ng voluntary anti-doping test o ang VADA. Nako naman, may connections na Haney at Conte. Nako at ito pa, kahit na natalo itong si Haney kay Garcia, nananatili pa rin ang WBC belt ni Haney at yan ay ang pasya ng WBC President na si Mauricio Sulaiman na nagpataas naman ng kilay ng mga boxing fans. Ikaw kwento, naniniwala ka bang gumagamit nga ba talaga si Garcia o di kaya pinagkaisan lang si Garcia para madepensahan si Haney dahil baka pwedeng maging no contest ang laban?
at mananatiling walang talo itong si Amy. Give me the left foot power. Oh. Mga kakwento, ipinagdarasal na ni Astrolabio may kasana ang laban nila ni Nakatani dahil tila ba mawakan ang world title ng WBC. Ang kamay nating kababayan ay nangangati. Isang maganda at malaking oportunidad dito na sana ay hindi naman maging bato dahil gusto pa naman ni Nakatani Junto na lumaban sa isang unification fight ito. Pagdasal natin na talagang may kasa ang laban nila ni Astrolabio. Kaya naman humanda na dahil masisilayan na ang bangis at lakas ng nag-iisang Asero ng Pinas. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kakwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kikakwentong Jasper James Macarayan, kikakwentong Jubes Official Vlog, kikakwentong Miles Samson, at kikakwentong nanonood ngayon, shoutout sa'yo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.